Baste! Nako, eto si Baste. Kanina nandun ako sa live ni Mima Alicia, mga kababayan. Sabi ko, ang topic mo ay si Inday Sara Duterte. Isa sa topic ko si Baste Duterte. May sinasabi ko kasi dito, naninira daw kasi ang ating Pangulo, mga kababayan. Ayan, no? Nakuha ko po ito, mga bossing. Doon po. Kilala nyo yan? Ito. Alam nyo yung icon na yan. Doon po sa channel ni Direk Freddy Valera. Kaya po, mga kababayan, sino po dito yung mga subscribers po ni Direk Freddy Valera? Hikayatin po natin, napuntahan po natin yung channel ni Direk Freddy Valera, mga kababayan, official. Okay, i-subscribe and i-like nyo po. Direk Peram, si Marcos, ito po, sabi po ni Baste, ito naman sisirokan sa akin. Tumatak na kasi sa atin, sa isipan natin, na kapag si Baste, naku, mananampal na naman. Naku, may gusto na namang sampalin. Naku, nangarap na namang manampal. Ang tanong, nasampal na ba? Wala na, nakauwi-uwi na po lahat-lahat sa Maynila. Si General Torre, wala itong si Baste, hindi nasampal. Ang sinasabi dito ni Baste, si Marcos, ayaw na lang kasing gumawa ng mga magagandang bagay, no? Para siya naman ang purihin. Patuloy lang po ang ating Pangulo, no? Sa pagtatrabaho, Sila ho ito, kampo nila, yung nagtayo ng stage, naglagay ng sound system, sumigaw ng sumigaw sa kalsada, no? Na ang ating Pangulo daw po ay nagdudurog. Tapos sasabihin po ang ating Pangulo ang hindi gumagawa ng maganda. Di ho ba? Sila ho itong patuloy-tuloy at walang habas ng pamumulitika sa ating Pangulo. Hindi na nga lang ho sila pinapansin, di ba? Isang buong pamilya ho yan, mga kababayan. Nagsimula po, no? Sa dating Pangulong Duterte. Sumunod si Pulong, sumunod si Baste, at ang huli, si BP. Siguro sinabi nila, ganito, may meeting tayo. Doon sa kama, nag-meeting sa kama. Sa kama ng dating Pangulong Duterte. Yung pinapakita ho nilang litrato, mga kababayan, na may kulambo. Sabi nung iba, hindi naman dyan talaga natutulog yan. Sabi nung iba ho, mga kababayan. Meeting tayo! Nako, hindi na natin kaya. Si tatay bumanat na doon sa Maisog, inisnab lang nung sambayan ng Pilipino. Bumanat na din po si Pulong, bumanat na din si Baste. Naku, hindi pa din. Sara, ikaw naman. BP, ikaw naman. No? Kumbaga, ina-analyze ko lang po kung paano nila pinag-uusapan to. Si BP naman, di ba? Sige, patawag ka ng press conference, 2 oras. Siguro ang iniisip ni BP Sara, masisira ko to si Bongbong Marcos. Ito ang mag-uumpisa, no, ng pagbagsak ni Bongbong Marcos. Ay naku po, mga kababayan. Nung panahon, kung sa laban po ni Manny Pacquiao, umihinto po, no, ang lahat para magdiwang. Doon po parang huminto ang buong Pilipinas para manood ng comedy show ng ating Vice Presidente. Tuloy natin to. Yung mga sinabi niya, sana ginawa niya na lang yun, no? Kahit wag na yung 20 pesos na bigas. Aba, hindi, mahina talaga ang utak ni Baste, no? Unang-una, ginagawan ng paraan ng Pangulo yung 20 pesos na bigas, no? Pero kung ang pagkakaintindi ni Baste doon sa binitawang salita ng ating Pangulo na kumbaga parang gagawin nating 20 pesos ang bigas. Kung gano'n ang pagkakaintindi niya, mahina po ang kokote, mga bossing. No? Pangarap kong maging 20 pesos ang bigas. Siguro naman po, mismo simpleng mga Pilipino, alam intindihin po yun. Pero paulit-ulit, 20 pesos na bigas, 20 pesos na bigas. Bakit kailangan pa sumira ng tao para umangat kayo? Nanira daw ang ating Pangulo. Saan?
parang napaka-busy po ng ating Pangulo, no, na magtrabaho. Yun nga pong 2 oras, yung 2 oras ng Vice Presidente na tina-try na masira sa mata at sa pandinig natin ang ating Pangulo. Yung kwento na lang, oo. Yung kwento na lang po nung PMA graduate na pala yun. Mama na, Sinasabi, alam niyo po yung bata, no, naawa po ako. Yung tipo bang kinukuha yung loob natin sa pamamagitan ng pagsasabi, bata pa yun. Yung pala, gumagawa na ng bata. Pwede nang gumawa ng bata. Ano po? Gusto ko pong putulin yung ulo ng Pangulo. Siguro akala ho, mga kababayan, makukuha yung simpatya natin. At makukuha yung simpatya ng PMA. Ayun po. Ang nangyari doon sa bata, naparusahan pa po, mga kababayan. Imbis na tahimik na, tapos na, wala, naparusahan pa po. Sabi ng mga PMA, hindi po ganyan ang aming ugali dito. Parang nanlilimos. O di ba? Ang dating Pangulong Duterte, paulit-ulit doon sa kanilang mausog, mautog, na gumagamit ang ating Pangulo. Sinabi, nasa listahan ng PIDEA. After 3 hours, sabi ng PIDEA, wala naman daw. Di ba sila yung naninira ng ganun? Si Baste, sabi, sasampalin niya. Sasampalin niya daw si Torre. Hindi naman po natuloy. Wala naman po tayong nakitang pananampal, mga kababayan. Wala din. Parang sabi nung isang si Carbonelo, naghamon ng duelo o nagkahamon na ng duelo. Tapos wala hindi dumating. Pang press con lang po, mga kababayan. No, pang press con lang po yung mga ganong tapang nila. No, sabi ni Shiro Kansaki, yung mga DDS, puro paninira, lalo na si Comedy Chairman Bato sa PIDEA Leaks. Correct. At yung sino ba yon? Yung kumukuha ng atensyon kasi hindi naman sikat. Sabi, may alam daw siya sa PIDEA Leaks. Diyos ko po, Lord. Hindi na nga tinangkilik ng tao yan dahil kitang-kita yung pagkabayas. Bubuksan nyo ulit. Anyway, alam naman po natin na gusto lang nyo sumikat ho ulit, mga kababayan. Hindi na natin papangalanan. Dumako ho tayo dito.